So mga tol, kung matatandaan, hindi po natuloy ang laban ni former 2-time world title challenger Vincent Astrolabio dito kay Prasidsak Paprum ng Thailand nitong February 15 na magaganap sana sa Sultan Kudarat. Sasalang na nga po sana sila sa laban mga tol nang biglang i-announce na hindi na matutuloy ang laban nila dahil isa umano sa kanila mga tol nagka-problema sa health. Pero kahapon lang, in-announce na po ng Viva Promotion na tuloy na ang laban ni Vincent Astrolabio at Prasidsak Paprum na magaganap na ngayong April 14 sa Cambodia. Undercard sila sa laban ni Marlon Tapales. Sa kabilang banda naman mga tol, kasado na din po ang laban ni Angelo Leo versus Tomoki Kameda ng Japan na magaganap na sa May 24 sa Osaka, Japan. Dedepensahan nga po sa unang pagkakataon ni Angelo Leo ang kanyang IBF Featherweight World Title. Yan po yung naagaw niya dito kay Luis Alberto Lopez kung saan pinatulog niya ito sa round 10. So si Angelo Leo nga po ang dadayo sa Japan mga tol kahit na siya yung champion. Samantala, ganun din po itong si Mexican IBF Flyweight World Champion Angel Ayala. Siya rin po yung dadayo sa Japan mga tol para depensahan naman po ang kanyang IBF Flyweight World Title dito kay Japanese Masamichi Yabuki. Champion nga din po itong Japanese na si Yabuki mga tol sa light flyweight. Umakit lang ito ng flyweight para harapin si Ayala. Matatandaan mga tol na naging world champion itong si Angel Ayala nang talunin niya ang kababayan natin na si Dave Apolinario bayan knockout sa round 6 sa Mexico. Samantala, magandang balita naman po para sa mga Pinoy fans sapagkat mapapalaban na si Olympian Charlie Suarez sa world title. Sa nasagap po natin balita mga tol, kumpirmado na umano ang laban niya kay WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete na magaganap daw yan sa May 10 sa San Diego, California. Yan na po yung pagkakataon ni Charlie Suarez mga tol na maging world champion, pero mahirap na pagsubok po yan dahil mahirap din kalaban itong si Emmanuel Navarrete. Pero tiwala po ang mga Pinoy fans na kakayanin ni Charlie Suarez itong si Emmanuel Navarrete. Sa ibang banda naman mga tol, nakatakda na umano ang rematch sa pagitan ni Gervonta Tank Davis at Lamont Rhodes Jr. ngayong darating na June 21 sa Las Vegas. Ibinalita po yan ni Chris Mannix mga tol. Hindi pa naman po yan official mga tol, pero inaayos na po yan. So dapat lang talaga pagbigyan ni Tank Davis ng rematch itong si Lamont Rhodes Jr. para maayos ni Tank Davis ang controversial na laban niya kay Lamont. Diyan mapapatunayan mga tol kung mananakaut na ba ni Tank Davis itong si Lamont Rhodes Jr. Kapag nanakaut po kasi ni Tank Davis si Lamont Rhodes Jr., baka makalimutan ng mga tao yung nangyari sa una nilang laban. Pero kung matalo ni Lamont Rhodes Jr. si Tank Davis, baka sabihin ng mga fans na hindi talaga dapat maging superstar itong si Tank Davis. Sa iba pang balita mga tol, dahil trending po ngayon si ex-president Rodrigo Duterte kung saan naaresto po siya at dinala sa ICC sa Netherlands. Isa nga po sa sinisisi ng taong bayan mga tol sa pagkahuli ni Duterte ay si current President Bongbong Marcos. So nagbigay po ng reaksyon si former 3 Division World Champion Janrel Casimero at mukhang nalulungkot po siya sa sinapit ng dating Pangulo, katulad sa ibinalita natin noong nakaraan kung saan naghahanap ng kasuntukan itong si Mike Plania sa mga supporters ni BBM. Ganyan din po si Casimero mga tol, suntukan na lang daw kung sino ang maka-BBM.